Senador Bato de la Rosa kumbinsido na ang sinasabing SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated ay isang kulto, mga kaibigan. So yan po ay ating alamin. Pero bago pa yan, welcome back ulit dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat na nasa mabuti pong kalagayan? Mag-ingat lang tayo palagi saan man po tayo naroon. At dito sa balita, galing po sa News 5, no, sa frontline, mga kaibigan, ay sinasabi nga ni Senador Bato de la Rosa, base na rin po sa kanya pong ginawa na pagbisita sa nasabing grupo na SBSI o itong ang tinatawag na kulto dyan sa Surigao del Norte, ay nakita po niya na itong ang grupo na ito ay isa raw kulto, mga kaibigan. Kaya ay alamin po natin at panoorin natin ang video na ito galing po sa News 5. Sa pagbisita ni Senador Bato de la Rosa sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte, kumbinsido siya na isang ang kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Sino bang matinong tao na iinom ng tae ng kambing para gumaling siya? Tila bulag at sunod-sunuran sa utos ng kanilang mga lider. Buti na lang po ay tae ng kambing, mga kaibigan, ang pinapainom nito pong membro ni Senior Aguila. Pero kung tae po ni Senior Aguila ay baka iinumin din po nila yan, mga kaibigan, dahil nga ay die hard po sila sa taong ito at talagang naniniwala po sila na ito raw ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Kaya ay maaari po na pwede po nila inumin na kahit na tae o kainin ang tae ni Senior Aguila, mga kaibigan. Ganyan inilarawan ni Senator Bato de la Rosa ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Nasabi ni De La Rosa matapos niyang kausapin ng ilang miyembro ng SBSI sa pagbisita niya sa sitio nitong Sabado. Kumbinsido tuloy ang senador na isang kulto ang samahan. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult, andon makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality, yan yung kulto eh. Halata rin daw na pinagtatakpan ng mga miyembro ng SBSI ang kanilang leader na kung tawagin nila ay Senior Aguila. Halata na... So, dito nga, mga kaibigan, no, sa pagtatakip po nila sa mga aligasyon laban kay Senior Aguila, talagang gagawin po nila yan, mga kaibigan, dahil nga sa kanila pong paniniwala na ito nga si Senior Aguila ay isang Diyos, mga kaibigan, at kaya nga silang iligtas sa anuman pong mga kapahamakan. Kaya nga ay yun ang yun ang ginawa, no, na ginamit na panghikayat po sa kanila para po umakyat po sila diyan sa bundok, dahil nga ay sinasabi ni Senior Aguila na kung hindi po sila aakyat sa bundok at sumama sa kanya pong grupo ay babaha po ang Socorro, Surigao del Norte, at ang mabubuhay lamang po ang yung mga tao na sumanib po sa kanyang grupo na SBSI. So talagang naniniwala po sila na ito nga si Senior Aguila ay isang Diyos na makakawaligtas sa kanila, mga kaibigan. Parang rehearsed yung kanilang mga sagot. Ayan. Parang may pinagtakpan talaga at ayaw nilang madadawit sa legal problems yung kanilang leader na si Senior Aguila. Mukhang pinagandaan din daw Meron ng pang grupo Santo ang Niño kanyang talaga, pagdating noong Sabado. Malafiesta kasi ang pagsalubog sa kanya ng Kung mga titingnan po natin, mga kaibigan, dito, no, sa pagdating ni Senador Bato sa kanila pong lugar, no, ay talagang ginamit pa nila ang imahen ni Senior Santo Niño, mga kaibigan, no. Talagang ito ay gawain po talaga ng mga kulto, mga kaibigan, dahil nga ang kadalasan po, no, na ating nabalitaan na mga nagpakilala na sila po ang parang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na
tulungan ang mga ang sambayanan, mga kaibigan, para po maligtas sa mga anumang pong mga kapahamakan at sila po ang Panginoon na nagkatawang tao. Yun po ang kadalasan po, no, na kanilang mga sasabihin sa mga tao na kanila pong mga hinihikayat na sumanib po sa kanilang grupo. So katulad po dito sa ginagawa po ni Senior Aguila, mga kaibigan, no, na yun nga, nagpakilala na siya raw ang si Ginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Talagang sa ginawa po ay klarong-klaro po, mga kaibigan, na panuloko. Mga miyembro ng SBSI, ang pagbisita ni De La Rosa ay bahagi ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa mga isyu ng umunoy pang-aabuso ng SBSI sa kanilang mga miyembro. Kasama rin sa ocular inspection ng staff ni Senator Risa Ontiveros. Ayon sa senadora, mas malala pa sa kanilang pinangangambahan ang mga nakitang irregularidad. Hindi raw bababa sa 22 child marriages ang naitala sa sitio Kapihan. Ang mas nakakalungkot pa raw ay nagbunga ng mga anak ang ilang child marriages. Wala rin daw maayos sa listahan at record keeping ng SBSI ukol sa mga namatay sitio Kapihan at kung ano ang kanilang ikinamatay at saan sila nakalibing. Malinaw daw yang labag sa batas. Pinaiimbestigahan ni Senator De La Rosa ang illegal na libingan kung saan nakalagak ang nasa 20 bata. Tsaka, Doon po, no, mga kaibigan, no, sa hinukay na libingan, no, ng mga bangkay ng sanggol, no, talagang makikita po natin doon na hindi na po nila nirespeto yung sanggol na nilibing po nila, mga kaibigan, dahil nga sa nilagyan lang po nila ng nilagay lang po nila, no, sa isang parang naka-square lang po siya at tinabunan lamang ng parang plastic ata yun, mga kaibigan, no. So dapat sana ay ginawan po nila ng maliit na kabaong respeto po sa bigay na buhay galing po sa ating Panginoon, no? Kaso lang po ay hindi po nga natin alam bakit po ay nangyari na ilang araw lamang ang sanggol at pumanaw, mga kaibigan. So yun po ang ninais din ni Senador Bato na paimbestigahan din, mga kaibigan, no? tingnan rin natin yung mga posibleng mga circumstances behind the death dapat of po these yan. children. Sa kabilang banda, wala raw nakikita si De La Rosa na ebidensya na may private army at shabu laboratory sa sitio. Hanggang sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Senado sila Senyor Aguila at 3 pang ibang lider ng SBSI. So, ayan na naman po, mga kaibigan, no? So, okay, narinig po natin ang balita galing po sa News 5, no? At sabi nga, mga kaibigan, na wala pong nakita si Senador Bato de la Rosa sa mga aligasyon laban po na mayroon pong mga armas o illegal na mga baril dyan po sa nasabi pong lugar sa SBSI. At yung mga sinasabi na gawaan po ng illegal na duga, no? So wala po siyang nakikita. At siyempre, mga kaibigan, no, noon pa po, nung nagsimula na pumutok nga ang issue na ito, talagang sinisiptir po nila yan, mga kaibigan, para po ay pagdating po ng mga otoridad o sino man po, no, na mga opisyalis ang pumunta dyan para po mag-inspection, wala na po silang madadatnan. At talagang isisiptir po yan nila, mga kaibigan, dahil alam po nila na mayroon po talagang aakyat dyan na kahit na mga reporter, mga NBI, mga pulisan at sino pang mga opisyalis ang magsagawa ng inspeksyon. So talagang sinisipti na po nila yan, mga kaibigan. Alang-alang naman po, nahayaan lamang nila na dyan lahat ang mga ebidensya. So ganun po yan ang gagawin nila, mga kaibigan. At sinasabi ko nga, na ito pong ginawa po nila, no, na libingan ng mga sanggol, at ang pinagtaka nga ni Senador Bato dito ay bakit po halos karamihan po ng nililibing dyan ay mga sanggol, di ba? So yan ay dapat talagang imbestigahan para malaman po kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit po ay marami pong sanggol ang mga namatay dyan sa lugar ng SBSI na iyan. At sa base na rin po sa report ni Senadora Risa Hontiveros, dahil meron po siyang
kanyang tauhan na sumama dito po sa pag-inspection, mga kaibigan, no, na marami po ang naging minor de edad na talagang naikasal po sa sabing lugar, mga kaibigan, at yung iba nga ay nagkaroon pa talaga ng anak, no. So grabe po ang ginawa nila dito sa akin po, mga kaibigan, no. Kahit na itong mga magulang, no, ng mga minor de edad na pumayag na ipakasal po ang kanilang mga anak, dapat po ay kasuhan din po ito, mga kaibigan, dahil ay ito po ay pumasok na po sa child abuse, mga kaibigan, no, ang ginawa na ito, na hindi man lang po sila pumipigil, kinausap itong si Senyor Aguila na wag po sana na ikasal yung kanilang mga anak na nasa minor de edad pa. Okay lang siguro kung nasa 18 anyos na, di ba? Sa mga lalaki daw ay 18 anyos pataas, no? Pero dito po sa mga babae ay 12 anyos pataas, no, mga kaibigan, ang kanila pong pinakakasal. So talagang wala po yan sa batas, mga kaibigan, no? Labag po yan sa batas talaga, na dapat po ay imbestigahan talaga, mga kaibigan, ang mga ginagawa po sa nasabi po na lugar na iyan, na sabi nga ni Senador Bato na para sa kanya po ay kumbinsido po siya na ito po ay isang kulto, mga kaibigan. So talagang mismo si Senador Bato na ang nagsasabi, no, siya po mismo ang nakasaksi, siya po ang mayroon pong mga natuklasan sa lugar na iyan na gawain ng mga isang kulto. So para sa akin po, mga kaibigan, no, ito pong mga opisyal dito, itong si Senyor Aguila, itong si Mamerto Galinida, yung pang iba, mga kaibigan, dapat ay makulong yan ng habang buhay. Kung meron pong ang bitay ay dapat po dyan sa kanila ay bitay po, mga kaibigan. So yun lang po ang aking pong masasabi dito, at dapat po talaga ito na bigyan ng tamang hustisya ang ating pong mga kababayan, dahil kung ganito lang po palagi na hanggang investigasyon lamang tayo at wala pong mangyayari, marami po ang mga gagawa pa ng mas karumadumal pa na mga pang-abuso sa ating mga kababayan. Kaya ay sana po, no, ang lahat po na mga gumagawa po ng kasalanan sa ating pong bansa ay maparusahan. Marami po, no, ang sa ngayon po mayroon na pong mga pinaghahanap ng batas, at hanggang ngayon yung sa mga sabungiros lamang, di ba, mga kaibigan, wala pa rin pong talagang nakukulong, na nahatulan po sila, di ba, mga kaibigan. Mayroon pong mga nahuhuli pero wala pa rin pong hatol yan, mga kaibigan, no? So at yung mga mastermind hindi pa rin po nahuhuli. Sana po, no, mayroon naman pong mangyayari dito po sa mga kaso na nangyayari po sa ating bansa. So yun lang po, no, mga kaibigan, ang aking pong masasabi dito. At sa mga palagi pong nanonood sa aking pong mga ginagawa po ng mga reaction video at mga news update, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, sana naman po i-like, at kung maaari ay paki-share na rin po. At sa ating pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa ating mga ka-OFW, ayan, at lalong-lalo na po dyan sa ating mga kababayang OFW sa Israel, dubling ingat po tayo, dahil ay ang digmaan po dyan ay lalo pong umiinit sa ngayon, mga kaibigan, no? So ingatan po tayo kung saan po tayo naroon, no? At see you po sa next video ko. God bless everyone. Ingatan palagi saan na tayo naroon.